Sino yung nagpuri ng mainit pa sa araw ngayon, sa pagpupuri mo sa Panginoon? Amen. Alam niyo po bakit kailangan po natin magpuri? Ito po yung nabanggit ko na. Kasi po, alam niyo po ba kung gaano kahalaga ang pagpupuri sa Panginoon? Kasi po, hinahanda po ng Diyos ang mga mamamayan niya. Sino po dito mamamayan ng Diyos? Ang mamamayan po kasi ng Diyos, hinahanda niya doon sa lugar kung saan ang pagpupuri po laging ginagawa. Kaya kung dito pa lang ay parang ayaw mo na magpuri, medyo kalakalabitin ka na kasi hindi ka nakahanda doon sa pupunta doon sa langit. Kaya yun po inilalaan para sa langit. Kaya tuwing po tayo nagsasama-sama ng ganito, ibigay mo na yung the best. Ibigay mo na yung pinakamagandang pagpupuri sa Panginoon. Sapagkat sinasabi mo lang, Lord, ready na ako. Hindi ka naman kukunin ni Lord ngayon. Ano? Pero sinasabi ko lang, yung ready ka kung anong mangyayari doon sa ginagawa doon sa langit. Amen? Kaya kalabitin mo yung katabi mo. Magpuri ka para sa Panginoon. Amen? Okay, binabati ko po ang lahat ng mga tatay. Happy Father's Day. Yung katabi mo yung tatay mo, sabi mo, Happy Father's Day. Okay, pinagdiriwang po natin ang ating mga ama. Okay? Sino po dito yung napayuhan na po ng kanyang tatay? Siguro lahat tayo, no? Nabigyan tayo ng advice ng ating mga tatay. Di po ba? At mahalaga po yung payo ng isang ama. Kasi po sa payo po ng isang ama ay naitutuwid o nabibigyan ng pagpapahalaga ang kanyang anak. At minsan, ginagawa itong payong ito upang yung nangyari sa buhay ng tatay ay hindi din mangyari dun sa anak. Tama? Anak, huwag mong gawin yan kasi pinagdaanan ko na yan. Huwag mo nang punta kasi ang dulo niyan, mapapahamak ka. Di po ba? Ganun karamihan advice ng ating mga tatay. Lalo na po ang advice sa kanyang anak na lalaki. Lalo na kung ang tatay mo ay dating may mga bisyo at pinagsasabihan ka patungkol sa mga... dapat tanggapin mo, seryosohin mo. Kasi mahalaga po ito. Meron po isang kwento, may isang mag-ama. Lagi pong pinapayuhan niya yung kanyang anak. Ang sabi niya, anak, linisin mo naman yung kwarto mo. Yung mga gamit na mga nakakalat, ayusin mo. Sabi gano'n ng tatay. Ang daming pinapayo yung ama dun sa kanyang anak. Dumating po sa point na siya ay maghahanap buhay na, nakapagtapos na ng pag-aaral, at may interview po siya. Sabi nga niya, habang nakita niya yung sa cellphone niya, na may interview siya doon sa kanyang hanap buhay, sabi niya, sa wakas, medyo matitigilan na marinig ko na yung payo ng tatay ko kasi makapaghahanap buhay na ako. Nung siya mag-i-interview, napunta na po siya. Siyempre, pag-interview, naka-spooting, maganda, di po ba? At siya pumasok na doon sa kanyang kwarto. Sabi kasi, tinawag yung pangalan niya, pasok po kayo dito sa kwarto. Di pumasok naman. At pagpasok niya, nakita niya ang gulo sa loob ng kwarto. Dilinis niya. Ang gulo. Dilinis siya, saka naupo siya. Maya-maya na ilang minuto, tinawag na siya, sabi, "Leka, pasok ka na dito sa kabilang kwarto." Pagpasok niya sa kabilang kwarto, ang sabi sa kanya nung nag-i-interview yung boss, "Pasado ka na. Ito na yung sweldo mo. Ito na yung benepisyo mo. Pwede ka na magsimula." Nagulat yung anak. Siyempre, wala pa akong ginagawa. Bakit pasado na agad ako? Di ba? At tinanong ng anak, bakit po pasado na ako? Wala po kayong tinatanong po sa akin. Wala pang exam or something na magpapakita na ako po ay nakapasa na. At sabi po nung boss nag-i-interview, yung ginawa mo dun sa kabilang kwarto kanina, yung naglinis ka, inayos mo yung mga bagay na yon, yun ang nagpapasa sa'yo. Bakit? Kasi nagpapakita lang yon na ikaw ay may pakialam o may pag-ibig ka sa kumpanya. Nakita niyo po? Naakala natin yung mga payo ng ama sa atin na baliwala. Ay, ano ba yan? Hindi naman kailangan yan. Pero doon sa pagkakataon ng kwento, hindi niya akalain na yung payo ng tatay niya na maglinis lang ng kwarto o ano man dumi lang na makikita niya, ayusin niya, yung pa yung nagbigay sa kanya upang pumasa. Doon sa interview niya at magkaroon siya ng trabaho. Kaya napakahalaga po ng payo ng isang ama. Sapagkat ito po ay nagbibigay sa atin na akala ng mga anak ay
sumasakit na yung tenga ko. Tatay, paulit-ulit na lang. Sino po dito yung mga anak? Taas ang kamay. Wala po mga anak, mga nahihiyanan, nasabihan ko. Di po. Ano po, maski ako po, naging anak din po ako. At naranasan ko rin po talaga na talagang lalabas na lang ako ng bahay para hindi ko marinig. Pero ang point po kasi, bakit po tayo ina-advise lalo ng ating mga tatay? Kasi nga ayaw niya na tayo mapahamak o something na magkaroon tayo ng pagsisisihan natin bandang huli. Kaya po ang mensahe po, dahil po Father's Day po ngayon, ang ating title po ngayon, Payo ng Isang Ama. A Father's Advice. Kung saan, meron pong ama sa Biblia na pangalan ni Eli. Sino pong nakakilala kay Eli? Hindi po yung dating daan. Hindi po yun. Si Eli po, ito po yung pare na kung saan, ito po yung, maalala niyo po si Hannah, yung tatay ni Samuel, isang pari na rin ngayon, na pari noon. Ito po yung pari na may 2 anak. At doon po tayo babase, so anong kwento, ano po yung payo ni Eli kung bakit ganun na lamang na i-address ito sa mga tatay. Ang ating pong key verse ay matatagpuan sa Kawikaan 4:1-2. Sabi po dito, mga anak, pakinggan ninyong mabuti ang mga pagtutuwid ng inyong ama sa inyong pag-uugali upang lumawak ang inyong pangunawa. Sabing gano'n, di ba? Napakaganda na sinasabi ng dito ni Solomon na isang matalinong tao, mga anak, pakinggan nyo yung payo ng inyong mga magulang, ng inyong ama, lalo especially your father, kasi ito ay magbibigay ng paglawak at pagkaunawa sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. Kaya madalas nagpapayo mga ama, sa mga maliliit pa lang eh. Di ba ba? Kasi nga, may mga bagay na hindi nila nauunawaan ngayon, pero lately, pagdating yung panahon, ay, ba't sinabi ito ni Father, ni Papa, ni Daddy, ni Tatay? Kaya pala. Kaya wag po natin binabaliwala, wag niyo ipagwalang bahala ang itinuturo upang lumawak ang karunungan, upang lumawak ang pagkaunawa natin sa buhay. Di ba, madalas sinasabi ng mga tatay, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kasi yung mga pinagdaras, yung mga dinanas nilang mga sa panahon ng buhay nila, ipinaliliwanag to sa mga anak, itinuturo upang maintindihan na anak, wag mong daanan na yan. Wag mo nang tikman yan, wag mo nang gawin yan kasi mapapahamak ka. Yung payo ng isang ama, napakahalaga. Kaya dapat po natin gawin itong, wag na po natin ipagwalang bahala ito. At meron po tayong, nasabi po kanina, isang halimbawa po, si Eli. Isa pong pari ito May 2 po din siyang anak. Kasi po ito si Eli, siya po itinalaga ng Diyos upang manguna, maging pari ang kanyang sambahayan. Si Eli po, ito po yung pari noon na nananalangin si Hannah humingi ng anak at ang anak niya si Samuel. Okay? At yung nangyari po, ito po si Eli, may 2 anak na pari din. May ginawa po siyang yung kanyang anak na kasamaan. Unang-una pong kasamaan, ito yung offering po na dapat sa Panginoon, sila pa yung unang kumukuha. Kasi nung panahon po noon, may ino-offer po doon na mga karne. At yung karne yun, bago dumating doon sa offering, kinukuha pa nung 2 pare. At sabi doon sa kanilang mga alipin, unahan nyo na, kunin nyo na yung sa akin kasi gusto ko makuha yung pinakamaganda. Hindi po kalugod-lugod yun sa harapan po ng Panginoon. Kasi offering po para sa Panginoon. Pero yun ang ginagawa lagi ng kanyang anak. At hindi lang po yun. Yung 2 anak ni Eli ay sumisiping sa mga kababaihan na doon sa pinto nila, sa pinto ng presensya ng Panginoon. May nagbabantay po kasi doon. Sinisipingan po nila yun. Ibig sabihin, hindi naging maganda sa paningin ng Panginoon yung ginagawa ng anak ni Eli. Kahit sa isang pari, hindi naging magandang halimbawa ang kanyang anak. At doon po natin titignan kung ano yung gustong ipayo sa atin ni Eli. Naalala ko po si Pastor Mike, no? Sino po dito nakaranas ng payo ni Pastor Mike? Halos lahat tayo, di ba? Ang maganda lang kay Pastor Mike, iba yung kay Eli. Di ba? Iba yung kay Eli, iba naman yon. Pero dito may ipinakikita sa atin, dahil sa experience ni Eli, mayroon siyang gustong sabihin sa atin. Gusto niyo po malaman, sino po din mga ama? Taas ang kamay. Gusto niyo po malaman, unang-una po,
na binibigay po sa atin ang payo. Ang payo ni Eli sa atin, unang-una, unahin ng Diyos sa iyong buhay. Unahin ng Diyos. Ito po sinasabi sa 1 Samuel, unang Samuel 2, 27, 29. Ito po yung pangyayari. Lumapit ang isang lingkod ng Diyos kay Eli at sinabi sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ipinahayag ko ang aking sarili na ninuno niyong si Aaron at pamilya niya noong alipin pa sila sa paraon sa Ehipto. Sa lahat ng lahi ng Israel, ang pamilya niya ang pinili ko na maging aking pari na maglilingkod sa aking altar. Sa pagsusunog ng insenso, sa pagsusuot ng espesyal na damit ng pari sa aking presensya. Binigyan ko rin sila ng bahagi sa mga handog sa pamamagitan ng apoy na inaalay ng mga Israelita. Bakit pinag-iinteresan pa ninyo o mga handog na para sa akin? Bakit mas iginagalang mo pa, Eli, ang mga anak mo kaysa sa akin? Hinahayaan mo bang patabain nila ang kanilang mga sarili na mga pinakamagandang bahagi na handog ng mga mamamayan kong Israelita? Bigyan po natin ng diyan dito yung, di ba, ang sambahayan po ni Eli ay itinalaga para sa paglilingkod sa Panginoon. Yung paghahandog lahat, yung damit nila iba. At ang isang ginawa po ni Eli na ayaw ng Panginoon bilang isang ama na tagapanguna sa kanyang anak ay hindi inuna ang Diyos. Ano po sabi dito? Bakit mas iginagalang mo pa, Eli, ang mga anak mo kaysa sa akin? Ibig sabihin, binibigyan pa ng pagpapahalaga ni Eli yung kanyang anak sa ating Panginoon. Kaya ina-advise po sa mga tatay, hindi naman po masama na bigyan mong pagpapahalaga ng iyong anak. Ang masama po, pag inilalagay mong anak mo sa posisyon ng ating Panginoon. At ganun po ang nangyari kay Eli. Bilang itinalaga ng Diyos para sa kanya, pero ang pinagsisilbihan niya ay ang kanyang mga anak. Imbis na unahin ng Diyos sa kanyang paglilingkod, hindi. Alam niyo po, sa tatay, mahirap po ang sinasabi na unahin ng Diyos. Lalo na po pag naghahanap buhay ka, kapag lalo na po pag busy ka. Kaya po yan madalas sabihin ni Pastor Mike. Ano mga NBB, di ba? Unahin niyo ang Diyos. Bakit? Pag inunaan mo ang Diyos, hindi pwedeng pabayaan ng Diyos sa mga anak mo. Ang nangyayari lang po kasi wala po tayong faith. Hindi natin mas napopokus tayo. Kasi baka sabihin nilang ng anak ko, baka masaktan ng anak ko, baka sabihin nila, KJ akong tatay. Pero hindi natin nakikita, madalas, at nabulak si Eli dahil yung pagpapahalaga niya sa kanyang anak, nawala na yung pagiging pari niya. At ganun din po ang sinasabi sa atin. Bilang mga ama at magiging ama, napakahalaga po ito. Na unahin, maging hindi ka ama, unahin mo ang Diyos. Kasi yun po ang sinasabi sa atin. Kasi po, bakit po kaya? Kasi po, ang nagiging dahilan, pag iniba na mo na ang priority mo o inuuna mo sa buhay, idolatry na. Hindi nyo napapansin yun? Idolatry na. Iba na sinasamba mo. Hindi nag-church naman ako eh. Pero pag pinag-uusapan ng anak, wala na ang church, wala na ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. Bakit? Pag inuna mo ang Diyos, mapaparangalan ang Diyos sa lahat ng bagay. Totoo po yun. Pag inuna mo ang Diyos, mabibigyan mo siya ng kapurihan. At hindi yung kapurihan ng anak mo. Yung nangyari kay Eli, nabibigyan niya ng kapurihan ng anak niya. Kahit nakikita niya gumagawa ng masama, hindi niya nabibigyan ng kapurihan ng Diyos, kundi ang kanyang anak. Kaya sabi ni Eli, ang payo ko sa mga ama, unahin niyo ang Diyos kasi nagkamali ako. At yun, ang gusto niya, pag inuna mo ang Diyos, maparangalan ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang sabi po sa Colosas 3:17, at anuman ang ginagawa nyo, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus. Si Eli po ay isang pari. Pero hindi niya po nakita yung pinagagawa ng Panginoon na bigyan mo ko ng pagpapahalaga. Pag inuna mo ko, bibigyan mo ko ng karangalan. Hindi po nagawa. At bilang mananampalataya po, mga anak, mga tatay, buong pamilya, pag inuna po natin ang Diyos, una natin nagagawa, maparangalan natin ang Diyos. Di po napapansin yun? Misa kasi pag inuna ko ang Diyos, hindi na ako masaya, malungkot na buhay ko. Ganun po yung nangyari sa akin nun eh. Kaya ayoko po nga maging Kristiyano, maging born again.
Kasi sa dami ng aking bisyo, sa tingin ko, pag ako'y nagpasto, pagka-pastor ko nga, ayaw ko nga rin eh. Noon, kasi bakit? Ang lungkot ng buhay. Ang gusto ko maparangalan, yung gusto ko. Yung nais ko, mapasaya ko, pero hindi. Pag ninais mo yung gusto ng yung likas na nakatawan, ako, mapapahamak po kayo. Sinasabi po sa Biblia yan. Ano, magnais, ng bigyan ng pagpapahalaga ang sarili, ayun, sabi, mapapahamak. At yun na nangyari. Dahil hindi niya inuna ang Diyos, hindi niya naparangalan ang ating Panginoon. Kapag inuna mo ang Diyos, mapaparangalan mo siya. Ang bilang mga mananampalataya, bilang ama na sumasampalataya sa Panginoon. Sino dito mga fathers na sumasampalataya sa Panginoon? Pakitaas ang kamay. Huwag po kayo mahiya. Kung hindi naman, kayo sigurado, okay lang. Sabihin mo sa inyong pamilya, pag-uwi mo, unahin mo ang Diyos. Bilang tagapanguna po, unahin natin ang Panginoon. Wala pong katalo-talo. Based on my experience ni Pastor Mike, kasi pinapasa niyo po sa akin kung ano yung sinasabi ni mentor niyo sa akin, ginagawa ko po. At wala pong lugi, wala pong ano. Ngayon, sa iba, hindi ko pa nakikita. Pero alam ko, yung itinuro sa akin ni Pastor Mike, na unahin ng Diyos, hindi pa babayaan ng pamilya. Amen? Naniniwala pa kayo doon? Kasi maniwala kayo kasi yun ang sinasabi ng Diyos, hindi po galing sa akin, hindi po galing ni Pastor Mike, na sabi lang ni Pastor Mike. Hindi galing ito sa katotohanan at galing sabi ni Eling mismo sa pari. Tinalagan ng Diyos, unahin niyo ako. Ay, hindi ko naman pababayaan ang anak mo. Siguro nag-isip si Eli, Lord, baka pag inano ko to anak ko, baka hindi na sila maging masaya sa buhay nila. May pagkakataon pa naman yun, yung pag-iinom sa pari, ano po yun, lalo yung mga alak, baka kumukuha ng pulutan. Kumukuha ng pulutan doon, habang hindi pa binibigay sa Diyos, sa ating Panginoon, kunin mo muna. Maaring ganoon. Maaring sa atin din, di ba sa buhay natin? Lord, alam mo na yan. Unahin natin ang Diyos. Pag inuna natin ang Diyos, makapagbibigay halimbawa sa ating mga anak. Mga tatay, kapag po kayo unang lagi nag-church, nagbibigay po tayong halimbawa sa anak. Anak, tara. Si Pastor Mike, minsan sinabi sa akin talagang inaano daw niya si Pastor Miko, kanyang anak, nung bata pa lang, pag ayaw pumunta sa Sunday school, sino nakarinig nun, di ba, testimony niya. Sumasama siya sa loob. Maging sa loob, sinasamahan niya, baglang magtantrum sila, Leica noon. Ayun na sinasamahan niya, magbibigay siya ng halimbawa. Kapag inuna natin ng Diyos, mga tatay, nagbibigay halimbawa tayo sa ating mga anak. Kala natin, wala, ganun lang kasimple. Hindi, nagbibigay tayo ng halimbawa. Sabi nga po sa Tito 2:7, magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Maging tapat ka at taus-puso sa iyong pagtuturo. Mga ama, yung pagtuturo po natin, pag tayo nakikinig ngayon sa salita ng Diyos, kasama ka ng iyong anak. Ang napakagandang pagtuturo po yun sa ating mga anak. Kahit hindi mo pa sabihin. Ganun din sa mga anak, di ba? Pag narinig mo yung, Daddy, di ba sinabi sa pulpito, sabi ni Pastor, ganito gawin mo. Kaya nagtuturuan tayo, napakaganda. Nagbibigay tayo ng halimbawa sa ating pamilya na hindi naman tayo mapapahamak. Kaysa maghalimbawa may mga nasa mundo na alam mo, bandang huli, talo ka, mapapahamak ka. Pero ang ama na nagbibigay halimbawa dahil unang niya sinusunod ng Diyos, maganda pong impluensya yon na gayahin, magbigay ng halimbawa sa ating mga anak. Ang atas halimbawa din sa pagsasalita. Mga tatay, sino po madalas magalit sa mga anak? Konting kibot ako po dyan, guilty rin ako dyan. Pag konting, ganun agad ako, galit agad ako. Kala, sabihin ng anak ko, Daddy, galit ka. Sabihin ko, hindi, nagpapaliwanag lang. Di ba yung mga magsalita din ng mga ama na malumani, may pagmamahal. At ang pagiging pangunguna natin sa pananambahan, dapat lifestyle po yun. Hindi dahil, kasi dati, di ba sa mga kultura ng Pilipino, pag birthday lang, tsaka nagsisimba. Anak, simba tayo kasi birthday mo. Di po ba? Kultura ng mundo yon. Anak, tara simba tayo. Bakit? May bago akong sasakyan, tsaka motor. Salamat tayo sa blessing. Anak, simba tayo. Kasi bakit? Tumama ako sa loto, libre ko kayo. Nagiging, ang ating pagiging halimbawa ay parang halimbawa na ng mundo.
Pero hindi, ang sabi ng Panginoon, pag inuna mo ako, magpakita ng magandang halimbawa sa anak mo. At ang pagpapakita nito, lifestyle, ang pananampalataya bilang ama. Lifestyle din ang pagsisimba, hindi lang nagustuhan mo, pag malamig, okay, simba tayo. Pag mainit, may baha, sayang naman. Di ba? Lifestyle natin, mga ama. Pangunahan natin ang ating pamilya sa pagsamba at pananampalataya sa Panginoon. Pag nangyari po yun, sasabihin sa'yo ng anak mo, Daddy, ikaw ang kayamanan ko. Kasi hindi kayang bayaran ng pera yun. Nabibigyan ka naman ng luho ng tatay mo. Kung namang hindi maganda ang relasyon sa isang pamilya. At the end of the day, wala ang mangyayari. Sabi nga ng salita ng Diyos, di ba? Lahat yan mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. At dapat i-treasure po natin na unahin ng Diyos upang maging mabuting halimbawa po tayo. Hindi lang po sa mga ama, lahat po tayo. Sinasabihan po ng Panginoon, maging halimbawa tayo sa iba, lalo sa pamilya natin. Sabi mo sa katabi mo, maging mabuting halimbawa ka para sa Diyos. Sabi mo, mga parang natutulog na yata. Alabitin mo, para magising. At ang pangalawang payo po na binibigay sa atin ni Eli at ang ating Diyos Ama, para sa mga ama, pangalawa, siguraduhin, disiplinahin ang mga anak. Eto, dito tayo medyo Di ba? Pagdating po sa pagdidisiplina, lalo na ako po, may isang anak po ako. Medyo nahihirapan minsan ako, pero sabi nga ni Pastor Mentor, kailangan mong disiplinahin. Minsan po mahirap, di ba sa mga tatay? Mahirap po. Lalo kung mamamalo ka, iwas na iwas po kung mamalo. Kasi parang walang pag-ibig. Pero sinasabi po sa Bible, ang pamamalo po, hindi naman ikamamatay, okay lang po yun. Kasi ang nangyayari po kasi yung pagdidisiplina ng mundo, halos hindi na makatayo yung anak, halos hindi na makapagsalita. Gulpi, sarado pa. At pag sinabing, umiiyak, tumigil ka. Nung tumigil, o nung tinatanong, patay mo sumagot. Sabi niyo, tumigil ako. Di ba ang hirap, yun namang pagdidisiplina, lalo ng ating mga tatay? Madalas kasi ang tatay, hindi sila palasalita. Tama po ba? More in action sila. Isa na lang, etong hawak ko, dadampi sa mukha mo. Mga ganun salitaan, di ba? Pero ano ba yung sinasabi dito? Siguraduhin disiplinahin ang mga anak. Sabi po sa unang Samuel 3:11-13, sabi dito, sinabi ng Panginoon, tandaan mo ito, hindi magtatagal at may gagawin ako sa bayan ng Israel. Paghahariin ng matinding takot ang lahat ang makakarinig nito. Pagdating ng tangdang panahon, gagawin ko ang mga sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli. Ito sabi ng Panginoon. Sinabi ko sa kanya na parurusahan ko habang panahon ang sambahayan niya. Dahil pinabayaan niya ang mga anak niya sa mga ginagawa nilang paglalapastangan sa akin kahit alam niya ang tungkol dito. Kahit alam ni Eli ang ginagawa ng kanyang anak, wala siyang ginagawa para madisiplina ang kanyang anak. Mga father, di ba? Malas, kay nanay na lang. Sabihin mo kay nanay, tigas ng ulo mo, nagpapasa tayo. At minsan tinitik for granted na tayo. Siguro na lang, nalaman na lang niya na yung pagkakamali niya. Tatahimik na lang lahat ng buong pamilya, tapos na. Parang gano'n na nangyari kay Eli. Pero sabi ng Panginoon, mali. Kasi hinayaan mo bilang tinawag kita ng Diyos, magsilbi sa akin bilang pare at maging anak mo, pero wala kang ginawa. At bilang ama, ang laki po ng ating responsibilidad sa ating pamilya. Hindi lang po tayo naghahanap buhay dito. Hindi lang po binibigay natin ang pangangailangan ng pamilya natin, kundi isa rin tayong instrumento na ginagamit ng Diyos upang yung karunungan ng Diyos i-apply natin sa pagdidisiplina sa ating mga anak. At minsan po ako naalala ko tuloy, nung ako po hindi pa mananampalataya, ang pagdidisiplina ko tungkol doon, kukuha ka ng advice sa mga kumpare mo, di ba? Anong problema ng anak mo? Ganito. Tawagin mo anak mo, mag-inuman kayo. Madalas. Para pag lumabas na, lasing na kayo, maglabasan na kayo ng sama ng loob nyo. May nangyari, naglabasan ng sama ng loob, nagsuntukan yung mag-ama.
Tama? Hindi, di ba? Kasi nga hindi ito galing sa salita ng Diyos. At ito ang ayaw ng Diyos na mangyari bilang Ama. Dapat dinidisiplina natin ang ating mga anak pag nagawa na yung kasalanan. Ito ang nangyari kay Eli. Ang Diyos mismo ang nagdisiplina sa anak niya. Yun ang mahirap. Alam niyo po, nakakadamay po yung ginagawang kasalanan ng ating anak. Totoo po yun. Lalo na kung may anak kang mga 3, 4. Di ba minsan nagtuturuan? Bakit ganun? Ang kasalanan lang ni ate, ba't pati kami lahat pinapalo mo? Tama? Si Bunso lang ang nagkamali, pero buong sambahayan nayayanig. Ganun po kasi ang epekto ng kasalanan. Kapag hindi natin ginawa ng disiplina ito, lalong lalaki po ito. At isa sa mga disiplina ng isang ama sa kanyang anak ay ituro sa anak ang salita at pamamaraan ng Diyos. Yan ang number 1 na disiplina dapat ginagawa ng ama. Hindi ko po sinasabi huwag mong paluin, pero number 1, nagsabihin mo, yung nagkamali anak mo, ituro mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ayan po yung naaalala ko kay Pastor Mike. Pag ako ay kanyang minemento, lalo sa pagdidisiplina ng anak, based sa Word of God. Hindi ko sasabihin na, Pastor, baka naman sabi lang ni ano yan. Hindi, kasi sinasabi ng salita ng Diyos. Sino po naniniwala na may kapangyarihan ng salita ng Diyos? Amen. Kung naniniwala ka, susundin mo. Amen. Na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, matutuwid ang anak mo, magbabago siya. Hindi mo na kailangan ng gulpi-digulat, face the wall, lumuhod ka sa munggo. Sabi nga, Pastor, yung minsan nakaranas daw siya na lumuhod sa asin. Yung nakaranas na lumuhod sa asin, hirap, lalo na may sugat ka na rito. No? Yun po ang sinasabi ng Diyos. At sabi nga sa Salmo 119:9, paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa inyong salita. Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. Ibig sabihin, magiging mabuti ang buhay ng iyong anak kung siya ay alin. Na ituro ng isang ama yung salita ng Diyos. Alam niyo po, kapag hindi po na ituro ng Diyos, ng isang ama sa kanyang anak, yung pagtutuwid, yung kasalanan niya, sa labas po siya kukuha. Normal lang yung paggawa mo ng kasalanan. Yung mambabae ka, yung magsasama kayo ng may ginagawa kayo para lang sa mag-asawa, normal yan. Yun ang advice ng iba, sa labas. Ang time in relationship, advice sa labas yan. Yung mga babae, lalaki ka, magiging babae, marami na yan, ilabas mo yan. Kasi yan ang nasa puso mo eh. Advice ng iba yan. Kaya ang ama na nananalig sa Panginoon, sumasampalataya sa Panginoon, ang dapat itinuturo sa pagdidisiplina, ituro sa kanyang anak ang katotohanan at sa pamamaraan ng Diyos upang hindi mapahamak. At yun ang hindi nagawa ni Eli. Anak, kalapastanganan yan sa Diyos. Hindi niya na-disiplina, basta ang nakita lang niya, kung anong gusto ng anak, suportahan ka. Di po ba? At bilang isang ama ka na mananampalataya na binago ng Diyos at binabago pa, dapat yun ang makita po. Disiplinahin natin ang ating anak. Yun po ipagpapakita ng pagmamahal. Di ba sabi po sa banal na kasulatan, ang mahal ng Diyos ay dinidisiplina niya. Kapag hindi ka na nakakaranas ng disiplina, mag-isip-isip ka na sa pamilya mo, mahal pa kaya ako ng aking tatay, ng aking nanay? Kaya nga dinidisiplina ka eh. Dahil mahal ka ng Diyos. At pangalawang pagdidisiplina, ituwid ang anak kapag sila'y gumagawa ng mali. Hindi lang mo itinuro, anak, ito ang salita ng Diyos. Hindi itinutuwid mo, ipinakikita mo yung pamamaraan. Anak, ito gawin mo ha. Sa susunod na ikaw ay magkakamali, dito ka dumaan, wag na dyan. Yun po ang pagtutuwid. Sabi nga po sa Kawikaan 19:18, ituwid mo ang iyong anak habang may panahon pa. Kung hindi mo siya itutuwid, ikaw na rin ang nagpahamak sa kanya. Napakahalaga po ng pagtutuwid, ng pagdidisiplina. Alam ko po, yung naalala ko tuloy yung sinabi ni Pastor Mike sa akin. Siguro narinig niyo rin po ito. Malapit po sa kanila dito sa Nieves, subdivision. Mayroon pong nakatira doon. Mayaman kasi sila. Yung anak niya na-spoiled. Kaysa hindi manggulo yung anak, nagdadrugs na eh.
engineer yung anak niya, ha? Pero naano sa masamang mga barkada, natuto. Imbis na idisiplina yung anak, sabi nung tatay daw, kaysa guluhin ako, kaysa ano pa gawin sa akin, binibigyan ko na rin lang siya ng pambili niya ng drugs. Ano po nangyari? Napasama po yung anak. Hindi ko lang po kung namatay po yung anak. Dahil ayaw natin magambala, dahil ayaw natin na makita natin na malungkot ang ating anak dahil pag sa atin sinaway sila, itinuwid natin sila, mali po. Yung nangyari po kay Eli, hindi po kinalugdan ng Diyos yun. Kasi mismo siyang Diyos nga, nagtutuwid siya. Itinutuwid niya yung mga mahal niya sa buhay. Itinutuwid niya, itinuring niyang anak para sa kanya. Bakit? Kasi hinahanda nga tayo ng Diyos doon sa lugar na magiging karapat-dapat mamamayan tayo ng Diyos. Naalala niyo po ba kung bakit, ilang thousands yung pinatay ng Diyos sa wilderness? Di ba parang, Diyos Ama, Diyos ka, di ba? Ba't pumapatay ka? Yung binasa ko po yun, oo nga naman. Pero, mag-justify ba ng ginawa ng Diyos Ama yung pagpatay sa mga Israelita, marami, yung parang 20 pababa ilang tinira, yung 20 pataas pinatay ng Diyos. Bakit? Kasi alam ng Diyos, pag hindi niya dinisiplina ang Israelita, walang matitirang Israelita. Dahil sa paglabag nila sa Panginoon. Kailangan disiplinahin. Yun ang alam ng Diyos. Kahit tayo mga ama na masakit sa ating ang pagdisiplina, yung gumagawa sa ng mali, dapat gawin. Kasi yun po ang magpapabuti sa kanila at huwag dumating sa point na huli na ang lahat. Ayaw ng Diyos yun. Kaya yun, pinatay niya na. Kasi darating yung panahon, wala na. Yung tinawag niyang mamamayan, hindi na mamamayan. Wala na eh. Kaya mga ama, maintindihan natin, yung ginagawa natin pagdidisiplina, yung pagtutuwid sa kanila, ay isang pamamaraan po yun upang hindi sila mapahamak. Upang maituro natin yung kanilang pagkakamali. Madalas nga sabi ni Pastor sa mga bata, din sa akin to ni Pastor Mike, pag itinuwid mo ang bata, pinagsabihan mo, sabihin mo kano yung pagkakamali niya. Di ba, madalas, pag ang amay galing sa ama na, hindi natin masisisi rin, may mga ama kasi nakaranas ng violence din, ng mga pagmamalupit ng ama nila. Yun din na i-apply nila sa anak nila. Kahit bata yan, minsan may minapanood nga ako. Nakakalungkot. Di ba? Yung anak niya halos mamatay sa gulpi. Kasi hindi siya sumusunod sa akin, dinidisiplina ko lang siya. Grabe ang tama, latay sa katawan. Dapat makita natin yung pagdidisiplina may pagmamahal. Katulad ng ating Panginoon. Pero kay Eli kasi, kalapastanganan, sabi nga ng Panginoon, ang lumalapastangan sa akin, lalapastanganan ko rin. Pero ang nagbibigay karangalan sa akin, bibigyan ko rin ng karangalan. Kaya bilang mga ama, dapat ituwid natin ang ating mga anak kapag sila'y gumagawa ng mali. Dahil ang pagmamahal, binigay sa atin ng ating Diyos Ama, maipakita rin natin sa pagdidisiplina. At sa pagtutuwid po, dapat yung coaching lang. Kasi madalas po sa mga anak, di ba? Sinasabi, parang hindi na ako kumikilo sa sarili ko ha. Kasi parang yung controlling, hindi po controlling ang tawag kasi dun eh. Pagmamahal. Hindi ko naman kinukontrol. Kaya mga ama, dapat coaching lifestyle lang, coaching approach lang. Kasi, minsan, akala ng mga anak nyo pa ba ako? Kasi para na akong disusi eh. Hindi po. Para sa atin sa Diyos Ama, di ba? Coaching, anak. Medyo lumulubog ka sa putik. Dito ka mag-way sa kanan. Kasi bakit? Dito patag. Coaching. Kasi dahil sa pag nangyayari sa buhay ng ating mga anak, may natututunan sila. Ganun ang ating Diyos, di ba? Diyos Ama. Nakakaranas tayo ng mga pagsubok. It doesn't mean na wala ang Diyos sa ating buhay, kundi nandoon nagko-coach sa atin ng Panginoon. At isang coaching na ginagawa niya, ang pagsisimba. Ang payo ni Pastor, ang payo ng ating Ama, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nakikita natin na ang payo ng Ama, lalong-lalo na po si spiritual father natin, napakahalaga. Kasi binibigyan tayo ng pagtutuwid upang nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Kaya mga anak, huwag po kayong malungkot o magalit sa ating mga magulang, lalo especially sa ating mga ama. Even the pastors na nagsasabi sa atin, ituwid mo yan, mali yan, makinig ka.
Makinig kayo. Kasi minsan ako po nakinig kay Pastor Mike at hindi ko po pinagsisihan yun. Na makita natin yung pagtutuwid ng ating Ama bilang isang instrumento ng pagmamahal. Kasi po napapadama po yun. Kasi ayaw po nila na mapahamak tayo. Lalo-lalo ang ating Diyos Ama. Kasi nga po, mayroong magandang plano ang Diyos sa iyo. Sino po naniniwala may planong maganda ang Diyos sa iyo? Amen? May magandang plano ang Diyos sa iyo. Maging anak ka, maging nanay ka, maging tatay ka, may magandang plano ang Diyos sa iyo. Nawawala yung plano pong yung magandang yun kapag po tayo ay hindi sumusunod sa Diyos. Lumalayo tayo doon sa magagandang bagay na binibigay sa inyo. Palayo ka ng palayo eh. Hindi naman lumalayo si Lord sa iyo eh. Ikaw ang lumalayo. At sa yun, sa pamamagitan ng payo ng ating Ama, lalo-lalo na po ang ating Diyos Ama. At ang pangatlong payo po, maging maagap sa pagsaway sa kasalanan ng anak. Hindi lang po natin nalaman na itinuro, especially, maagap ka. Bilisan mo. Alam mo, nakikita mo na yung anak nang hindi maganda, gumawa ka na ng paraan. Ganon, hindi yung pag malala na, saka tayo kikilos, mga ama. Dapat alert tayo pag na medyo may mga aligid na, ayun. Bawal mo na. Yung mga anak na lalaki, amoy-amoy mo, baka naman amoy yosi na yan, amoy alak na yan, hindi mo pa alam. Nagbabubble gum. Ganun po kasi ako noon eh. Pag ako po ay hindi malaman, pasok pa ako sa school noon, nakainom pa ako. Gagawin namin, pag nakainom kami, magbabubble gum, magke-candy. Kakutsaba namin yung sa TIP, Quezon City, yung gwardiya doon. Bibigyan namin ng padulas. Bahala ka na. Sige. Itong kasamahan ko, may tama na. Ang kulit sa loob ng classroom namin. Kami tahimik lang eh. Ang kulit, salita ng salita. Naamoy nung professor namin. Sabi niya, nag-inom ka ano? Sabi, hindi po sir. Amoy na amoy ka. Amoy chiko ka eh. Buti na lang, hindi nandamay. Pag nandamay, gugulpin namin to sa labas eh. Buti na lang, hindi nandamay. Sabi, sino kasama mo? Hindi, ako lang po. Tahimik kami lahat ng ganun eh. Sabi nga namin, disesensya namin, pag nagdamay tayo nito, yari ito sa labas. Wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanggat maaga pa lang, mga ama, disiplinahin na natin. Huwag na natin hintayin yung pagkakataon na lumala pa yung sitwasyon. Sabi nga din sa unang Samuel 2:25, sinabi pa ni Eli, kung magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan ng Diyos sa kanila. Pero sino mamamagitan kung magkasala ang tao sa Panginoon? Pero hindi nakinig ang mga anak niya dahil nakapagpasya na ang Panginoon na patayin sila. Huli na ang lahat. Kahit anong gawin ni Eli, Lord, wag niyo na pong patayin ang anak ko. Pero hindi, nilapastangan na ng anak mo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Nandisiplinahin mo anak mo, baguhin mo, ituwid mo, pero hindi na. Yun ang sinasabi sa ating mga ama, mga pamilya, mga nanay. Huwag natin hintayin pa na may mangyari hindi maganda sa pamilya natin, sa anak natin, saka tayo kikilos. Ay, tayo nagraras na. Hanggat maaga pa lang, huwag natin itolerate. Kahit sabihin tayong KJ mo, tatay, KJ mo, daddy, kahit na. Kaysa mapahama ka at mismo ang Diyos ang magbigay sa iyo ng kaparusahan, mas mahirap po yun. At yun na nangyari nga kay Eli, wala na po siya nagawa. Too late na. Bakit po gusto maging maagap sa pagsaway sa kasalanan ng mga anak? Unang-una, dahil nga para yung mga espiritu ng kasalanan. Kasi espiritu po yung kasalanan. Yung paggawa ng masama. Magtatawag pa po yan eh. Pag may espiritu ng kasalanan ng nasa anak mo at hindi mo siya inagaran, magdadalawa yan. 3 yan. Sino dito yung dati nagiinom lang ng 1 bote? Di ba dati, 1 bote lang eh. Naging 2, naging 3, naging 1 case na. Nagsimula, di ba may kantang patikim-tikim? Nagsimula sa patikim-tikim. Ganyan po ang kasalanan. Ibibait ka niyan. Hanggang sa hindi mo alam, lulong ka na. At kaya nga, ang ama dapat, pag nakikitaan mo yung anak mo, wow, teka. Pag-usapan natin to, ituwid mo, disiplinahin mo. Kasi nga, ayaw ng Diyos
na mapunta tayo at yung kalungkutan dahil sa ginawa nating kasalanan ay mapahamak tayo. At mahalaga din na maiwasan yung kaparusahan nga, yung mga consequences. Alam niyo po, yung mga barkado, madalas ko po sabihin sa inyo ito in the pulpit, na yung mga kabarkada ko po ay marami na namatay dahil sa kasalanan, dahil sa mga bisyo. Sa aming angkan po, mahaba po ang buhay. Yung mga lola ko, 90 plus. May lola pa nga ako sa Sinulatan, sa Kamiling Tarlac, 100 years old na. Bakit po kaya? Kasi nga sabi nila, dahil tinanong ko, Lola, anong kinakain mo? Gulay. Wala akong bisyo. Sumusunod ako sa magulang ko. Umaba ang buhay ko. Eh, alam niyo po yung mga tito ko, mahaba dapat ang buhay kasi mahaba tenga. Di ba sabi nila, pag mahaba tenga, mahaba buhay. Hindi po umaba ang buhay, umigsi dahil sa bisyo. Dahil nga hindi na disiplina, hindi na agapan yung ginagawa yan noon kabataan. Kaya napakahalaga po bilang mga ama na agapan natin ang ginagawang pagdisiplina sa ating mga anak. Bakit kaya? Upang makapamuhay ayon sa katotohanan. Kasi kung di natin aagapan yan, saan sila mamumuhay? Sa tingin nyo? Di ba sa paggawa ng kasalanan? Kaya unless na tayo maagap, tinatanggal mo na yan. Hindi nila maisasabuhay, hindi nila magiging pamumuhay na yung paggawa ng kasalanan. Hindi po sinasabi dito na magiging perfecto tayo, na wala na akong kasalanan. No. Ang pinag-uusapan po dito na hindi na natin magawa na yung mga kasalanan nito ay maulit at paulit-ulit ang natin gagawin. Kundi magawa natin at mawala na, unti-unti. At yun, sa pamamagitan, sa pamumuhay sa katotohanan. Na ilalagay mo siya, anak, maaga pa lang, dali mo na sa church, dali mo sa mga cell group, sa encounter, sa mga bagay na magpapatibay sa kanyang pamumuhay, sa kanyang spiritual na aspeto, upang yung pamumuhay ng katotohanan ay may apply sa kanya. Ano ba yung katotohanan? Sabi nga dito sa 3 Juan o 3 John 1:4, wala nang hihigit na makapagpapasaya sa akin, kundi ang malamang mamuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya. Yung mga anak ng Diyos na makita namumuhay ayon sa katotohanan. Kasi ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Di ba? Natural sa mga lalaki ang may bisyo, ang mga babae, etc., etc. Natural yan. Hindi po sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Natural lang ang sinasabi ng mundo na pag ikaw ay lalaki, sa tingin mo babae, gagawin mo. Ano yung nararamdaman mo, hindi po yan ang sinasabi ng katotohanan. Lagi tayong babase kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Yun po ang mahalaga. At mga tatay, wag po nating isipin na masasaktan ang ating anak. Ipamuhay nila ang katotohanan upang sila ay mapalaya sa kasinungalingan ng kaaway. Yan po ang number 1 na ginagawa ng kaaway, to deceive you. Hindi, para maging masaya ka. Di ba? Tatay, pinipigilan mo ako maging masaya. Gusto ko lang naman maging masaya. Pero ang kasiyahan na kinukuha mo ay kabaligtaran at hindi pamumuhay ayon sa katotohanan. Gusto ko lang naman maging masaya. Ilang taon ka na anak? 13 years old. Gusto mo na mag-asawa? Gusto ko lang maging masaya. Yung mga ganon. Yung patungkol sa pag-ibig, wala daw masama. Yan ang problema. Iba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa pag-ibig. Hindi makasarili. Madalas, ganyan ang problema ngayon sa mga tatay. Sa kanilang mga anak. Gusto ko lang maging masaya, tatay. Gusto ko lang maging masaya, daddy. Papa. Pero hindi po namumuhay ayon sa katotohanan. Kailangan maging maagap tayo upang hindi po sila mapahamak. At ang pangalawa po, bakit natin kailangan maging maagap? Upang maililigtas sila sa kapahamakan. Huwag mo na yung damage na malaki. Ba't hintayin mo pa yun? Kung konting sugat lang, okay na, kunin mo na siya. Huwag mo na hintayin na buong katawan ay mawala, masunog sa impyerno, tsaka ka lang kikilos. Kailang maaga pa, hindi nangyari kay Eli, nahusgahan na sila ng Panginoon. Sorry, Eli. Wala na, papatayin ko na. Sabay pong pinatay ng Diyos ang 2 anak niya. Sinabi niya yun. At ang sabi pa ng Panginoon, parurusahan ko ang sambahayan mo habang buhay. Dahil sa pagtotolerate ni Eli sa kanyang anak. Kaya napakahalaga po ang payo ng ame. At nagkaroon tayo ng magandang halimbawa sa ginawa ni Eli dito.
At sabi dito, magliligtas sa kapahamakan. Sabi nga po sa Kawikaan 3:17-18, ang karunungan ay magpapabuti ng iyong kalagayan. Mapalad ang taong may karunungan dahil magbibigay ito ng mabuti at mahabang buhay. Napakaganda, no? Ang katotohanan ay magbibigay ng mahabang buhay, magandang kalalagayan. Ang karunungan mula sa Diyos ay hindi ka mapapahamak. Maglalagay ka nga sa buhay na walang hanggan eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, pagpapalit mo ba yan sa panandalian ng kasiyahan? Ngayon lang, sandali lang dito. Hindi naman, di ba? Sino dito nung ni Pastor Mike ng kanyang week? In service noon, ang kamatayan ay daan lamang patungo sa tahanan natin. Tunay na tahanan natin. Panandalian lang po tayo dito. Huwag natin ipagyabang na masaya ka ngayon dahil sa paggawa mo ng mundo, sa paggawa mo ng kasamaan mo. Hindi ka niya maililigtas. Ang makapagliligtas sa iyo, mga ama, yung pagdidisiplina natin sa ating mga anak. Yung maaga pa lang tayo, inaiistas na natin sila sa kaaway. Mas maging vigilant tayo. Kasi nga, di ba sabi nga sa John 10:10, ano na ba ang gusto lang ng kaaway? To kill, to steal, to destroy. Yun po ang pinaka-main objective ng kaaway sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na po sa ating mga anak. Kasi may magandang plano ang anak, ang Diyos sa iyong mga anak. Bata pa lang hanggang sa paglaki, hanggang sa mag-asawa. At ang ginagawa ng kaaway, ini-steal niya lahat na yan sa kasinungalingan. Kaya dapat po tayo maging vigilant mga tatay. Maaga pa lang. Maaga pa lang. Tignan na natin kung may problema. Huwag na natin kung kay pastor, kung ilapit po natin to, tulungan tayo sa ating mga spiritual parents, lumapit tayo. Huwag tayong lalapit sa mga hindi mananampalataya, baka kung ano pa ipayo sa atin. Mahalaga po ang payo ng isang ama. Lalong-lalo na po ang payo ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ating pong conclusion. Ang kanyang mga payo ay nagsasaad ng karunungan mula sa Diyos. Ito yung mga amang mananampalataya at nagtutuwid ng mga maling gawa. Bilang ama na ayon sa kanyang disenyo, dapat na unahin natin ang Diyos sa lahat upang maparangalan natin siya. Siya ang lahat ng bagay. Kapag inuna natin ang Diyos, ito'y nagbibigay sa ating mga anak na magandang halimbawa na kailangan susundin o gagayahin. Bilang isang ama, dapat natin dinidisiplina ang ating mga anak kapag sila'y nagkakamali. At ang pagdidisiplina ay ang pagtuturo sa kanila ng pamamaraan ng Diyos at inutuwid kapag sila'y nagkakamali. Dapat maging maaga pa mga ama sa pagsaway sa kasalanan ng kanilang mga anak upang mailigtas sila sa kapamaran. At ang dapat gawin ay mamuhay ayon sa katotohanan upang ang magagandang plano ng Diyos ay mapasa ating mga anak at sa buong ating pamilya. Alam niyo po, hindi lang ang payo po ng isang ama. Dapat may contribution ng lahat sa isang pamilya. Pero dahil pinagdiriwang natin ang Father's Day ngayon, ang role ng isang father, lalo bilang father na isa kang tinawag ng Diyos. Yung binanggit po dito, may i-apply po natin sa ating mga pamilya, sa ating anak. Surely po, yung payo po ni Eli sa atin, magtatagumpay po tayo. Nakakalungkot man nangyari po kay Eli sa kanyang pamilya. Ito po yung nabibigay babala po para sa lahat. Sa atin lahat, hindi lang po sa ama, kundi sa atin lahat po, bilang isang mananampalataya.